Iganayon sa Article 151 ng Revised Penal Code, makukulong at magmumulta ang sinumang mapatunayan na nanakit o hindi sumunod sa otoridad o mga person in authority. Sa Barangay del Carmen, Florida Blanca, Pampanga, makikita sa video isang tanod na nagbabantay sa checkpoint ng barangay. Maya-maya may dumating na motorsiklo. Binaril ang angkas ang tanod. Anong motibo sa pamamaril? Anong sinapi ng biktima? Alamin ang kasagutan, mamaya. Samantala, isang Deputy Chief Tanod naman ang kinuyog ng isang grupo ng mga lalaki sa barangay Mangan Vacas, Subic, Zambales. Dakong alas 10 ng gabi sa basketball court ng barangay, makikita sa CCTV footage ang kumpulan ng mga lalaki. Makikita rin sa video ang paglapit at pakipag-usap ng tanod sa grupo. Maya-maya pa, bigla siyang sinapak ng isa sa mga lalaki. Hanggang sa kinuyog na siya ng grupo. Si Evan Amlog, ang Deputy Chief Tanod na nasa video. Kwento niya, nakatanggap daw sila ng report mula sa isang concerned citizen na may nagiinuman at nag-iingay sa tapat ng isang tindahan. Agad daw siyang responde. Sinabihan ko sila, curfew na 10 oras ng gabi is hindi na tayo pwedeng mag-ingay sa labas ng kalsada. Tsaka isa pa, yung ibinabawal ang pag-inom sa harapan ng tindahan is ginawa nila. So, nung sinita ko sila, nakipagsagutan sa akin yung tapos sinagot ko siya na foul yung ginagawa nila ng gabi. Pero umalis sila ng tindahan, masama ang tingin nila sa akin. Pero nagpang-abo si Evan at ang grupo sa basketball court ng barangay. Tanong ko nga po sa kanila, ano bang sadya nila sa barangay? Puro mura lang. Masasakit na mura po yung binitawan niya sa akin. Ngayon, nasabi ko sa kanya, huwag mo ako murahin pare. Pinapaliwanag ko sa iyo yung naging problema. Nakasagutan ni Evan ang grupo. Agad sa kinuyog na siya. Ayon Department of the Interior and Local Government o DILG Undersecretary Jonathan Malaya, si Evan ay isang agent of persons in authority. Ilan sa halimbawa ng persons in authority ay ang mga pulis, kapitan, mayor, pati ang mga guro, propesor at mga tanod at traffic enforcer. Ang tao na binibigyan by direct provision of law, by election or by appointment, na kung saan ang authority binibigay sa kanya ay related sa maintenance of public order, protection of security and life and property, ay tinatawag po nating person with authority. Ay kay Atty. Edward Chico, bahari raw kasuhan ni Evan ang grupong bumugbog sa kanya ng direct assault sa ilalim ng Article 148 ng Revised Penal Code. Maaaring makulong ang nagkasala depende sa bigat ng asulto na ginawa sa person in authority. Magmumulta rin siya ng hindi higit sa 1,000 piso. Itinanggi ni Enrique Viloria, isa sa mga kinasuhan ni Evan, ang paratang sa kanyang grupo. Aminado siya na nagiinuman ng kanilang grupo sa tindahan pero si Evan daw ang unang naghamon ng away at nagmura. Nagbanta rin daw si Evan na huhulihin ang grupo. Ngayon, dumating daw itong si Ivan Amlog na mayroong kasamang hindi naman tanod daw, babae. Kaya nagalit siya. Pinagmumura niya to at sinabihan na bubugbugin. Naku, sabi ko, bumalik kayo ng barangay, magpa-blatter kayo. Sabi ko, kung hindi, kausapin niyo si Ivan at para mapag-usapan niyo. Sinamahan niya raw ang mga kaibigan sa barangay para ipablatter ang ginawa sa kanila ni Evan. Dito na naganap ang pananakit dahil hindi na raw nakapagpigil ang grupo sa ginawang panduduro daw sa kanila ni Evan habang nag-uusap sila. Sinampahan ng tanod na si Evan ang kasong direct assault, resistance and disobedience to a person in authority at unjust vexation ang grupo ni Enrique. Naghain naman ang grupo ni Enrique ng counter affidavit sa piskalya. Nagarap sila sa preliminary investigation noong January 15. Inintay na lang nila ang unang pagdinig ng korte sa kaso. Isang tanod din na sinaktan ng isang lalaking lasing sa BF Home sa Parañaque City. Nanigaw at naghamon ng away ang lalaki. Ay sa barangay, nagsimula ang alitan nang kumpiskahin ng tanod ang upuan ng mga nagiinuman dahil sa curfew. Kalaunin nagkaareglo daw ang panig at sinagot ng lalaki ang bayad sa medical legal ang tanod at nagbayad din siya ng danyos. Sa Cabuyao, Laguna, isang traffic enforcer naman ang nakaiwas
matapos nang kaisaksakin ng isang lalaki. Pero sa kanyang pag-iwas, bumangga siya sa isang motorsiklo. Si Lorenzo Binluan, ang traffic enforcer, ay kay Lorenzo isang tindero daw ang humingi ng tulong sa kanya matapos masagi ng isang motorista. Ang ginawa ko po, tinulungan ko po ito si na humingi po ng tulong sa akin at tumawid kami po sa kabilang kalsada upang harangin ko yung nakasagi po sa kanya. Napigilan ko po siya, sir. Tapos bumaba po siya sa kanyang tricycle at siya po ay nagbanta. Ang driver na nakasagi sa biktima ang nagtangkang sumaksak sa traffic enforcer na si Lorenzo. Sinampaan ni Lorenzo ng kasong direct assault ang suspect. Nakipag-areglo naman sa kanya ang rider na nakabangga sa kanya. Makalipas ng 2 araw, nahuli ang suspect. Pero pasamantala siyang nakalaya matapos makapagpiyansa. Patuloy na dinidinig ng korte ang kaso. Nagtamo ng mga sugat si Lorenzo. Mayroon po. Sa may braso po, ay dito po sa may siko ng kanang siko ko at saka dito po sa mga dito po sa mga kamay ko po. Ayon sa DILG, depende sa ahensya o lokal na pamahalaan na kanyang kinabibilangan ng benepisyo na maaari niyang matanggap bilang isang agent o person in authority. At kung sila naman po ay nasa frontline, may mga tinatawag po yan na hazard pay. No? Meron din po silang benepisyo na matatanggap mula sa GSIS. Ayon sa hepe ng traffic management ng Cabuyao, binigyan si Lorenzo ng ahensya ng hazard pay at buo rin niya ang sahod na natanggap niya habang nakalib siya sa trabaho at nagpapagamot. Igan, balikan natin ang tanod na binaril sa Florida Blanca sa Pampanga. Nasawi po ang tanod na nakilalang si Joseph Labonera Sr. Nagtamo siya ng 4 na tama ng baril sa ulo at 1 sa dibdib. 8 taong barangay tanod si Joseph. Very active sa mga religious activities, yung mga transformation na pinapaano ng ating presidente. And then, always pag may mga drug test, active. Laging negative po yung result. Pag nagpatawag ako ng drug test, negative po lagi result. Kaya pagdating noong 2018, noong second term ko, inappoint ko po siya bilang tanod kasi nakikita ko yung pagbabago at masipag po yung taong yun. May 2 anak na naulila si Joseph. Sinagot ng lokal na pamahalaan ng Florida Blanca ang mga gasto sa burol at pagpapalibing kay Joseph. Nagbigay rin ng tulong pinansyal ang kanyang mga kasamaan sa barangay. So ang benepisyo talaga nila ay hindi saklaw ng national government. Tutungkulin po ng barangay at ng lokal na pamahalaan na nakakasakop sa kanya na bigyan ng tulong pinansyal ang pamilya na naulila dahil sa nangyaring ito. Patuloy na nakalalaya ang mga suspect na pumatay kay Joseph. Ayon sa barangay, ang maigpit na pagmamatay sa checkpoint at paninita ni Joseph bilang tanod sa mga pasaway na lumalabag sa safety protocol ng barangay ang nakikinilang dahilan sa pagpatay sa kanya. Iniimbestigahan pa ng Florida Blanca Municipal Police ang motibo sa pagpatay kay Joseph. Susunod sa Alisto. Alisto to ba na maaari lamang kasuhan ng sinuman na nanakit o ng bastos sa isang person in authority kung ito ay nangyari habang siya ay nagpapatupad ng kanyang tungkulin? Igan, alam mo ba ang ibig sabihin ng road sign na ito? Dead end, no entry, roundabout. Alamin ang mga kasagutan sa pagbabalik ng Alisto